This is Comica CVM VM30, ang first ever wireless shotgun mic na makikita nyo sa market, na pwede sa cellphone, camera, pati sa mga computer nyo. Ito na ata ang mic na kailangan nyo sa kahit anong klaseng content. Yun nga lang, disclaimer alert. Yes, pinadalhan nga po tayo ni Comica ng mic na ganito para i-review sa video ko, pero hindi nila ako binayaran para gawin to. So I will be honest and true to my opinions about this mic. So also bear with me kasi hindi naman ako professional. So ipapakita ko lang sa inyo kung anong may tutulong nitong mic, and hindi ko naman kayo pipilitin na bilhin ito. So what's in the box? A solid carrying case, a 3.5mm TRS cable for cameras, a 3.5mm TRRS cable naman para smartphones and tablet, 2-in-1 charging and output cable, wind muff, dead cat, user manual, warranty card, a pin, shock mount, microphone clip for boom pole, receiver, and yung microphone itself. Yung physical build ng mismong mic ay para sa akin solid at talaga namang full metal. Mukhang matibay at ang ganda ng texture pattern niya. Napaka-professional din niya tignan and also napakagaan with having 93 grams. Comica VM30 is a 2.4G super cardioid condenser microphone. Ibig sabihin yung polar pattern niya is super cardioid, yung nasa unahan lang yung nadedetect niya. Yung nasa gilid is rin-reject niya. So, test natin. Hello soundcheck, 1, 2, 3. Hello soundcheck, 1, 2, 3. Ganon. So guys, kung nagugustuhan nyo ang ganitong klaseng video, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel dahil malaking tulong na yan para kay Rod TV. Meron itong stepless gain control up to level 10 sa ilalim para i-adjust yung gain. Depende sa condition na gusto mo. Meron din pala itong OLED screen display para ma-monitor mo ang battery power, audio mode, signal status, tsaka audio levels. Meron din itong dalawang buttons, the safety mode button and the RD button for the wireless mode. Itong mic ay may automatic power on and off feature. Kaya once na nakapalag ito sa ating camera, kapag in-on natin ito, automatic na rin siya mag-on at ganun din kapag i-off. Kulay green nga pala ang light indicator niya kapag ginagamit mo ng may wire. Kung sakaling gusto nyo naman ng katulad nito, ng wireless mode, ilong press mo lang itong wireless button. Make sure din na nakakonect si receiver sa phone or camera mo using the right cable. At iilaw ito ng color blue kapag wireless. Kapag naka-stay ang blue, meaning paired. Kapag blinking, hindi pa siya naka-pair. Pindutin mo naman ng isang beses ang safety mode para mapunta ka sa mga low-cut filters. Itong si 75Hz, 150Hz, at kay high frequency boost. I-long press mo naman kapag gusto mo i-enable yung safety mode. At kapag naka-enable ito, makikita mo na dalawa yung audio track mo. Yung other track ay maging less than 6 decibels para maiwasan yung audio peaking at mas may flexibility ka sa post-production. Pero ayun nga, sa wired setup mo lang pwede gamitin ang safety mode. Meron din itong USB digital output and 3.5mm analog output, kaya naman pwedeng i-charge at pwede mong i-connect sa smartphone, camera, or computer. Pagdating naman sa receiver, napakaliit niya lang. The material is made of plastic pero mukhang matibay naman. Meron din itong display to show you the link indicator, mute indicator, gain level, battery status, and the audio dynamic level. Sa taas naman, merong headphone output monitoring in 3.5mm analog output for camera mixers or mobile device, and may clip sa likod na pwede mong i-attach sa camera nyo. This is the Comica VM30 at right now naka-wireless mode tayo. Ayan, malapit siya sa bibig ko. Kung di nyo alam, kanina nyo pa siya naririnig from the start of this video at sa mga voice over, ito na yung gamit ko noon at ganito lang rin ako kalapit nung nagsasalita. Hi guys, this is the Comica VM30 and right now nakakabit siya mismo sa aking camera and I think nasa 3 to 4 feet ang layo nito sa bibig ko. Para may idea kayo, ito po ang sound quality niya kapag naka-wired mode. Hello soundcheck, hello soundcheck. Hi guys, this is the Comica VM30 and right now tinetest natin ang kanyang audio quality ng medyo malapit na sa bibig ko. I think 1 to 2 feet na lang kasi hawak-hawak ko siya ngayon and ito yung sound quality niya kung sakaling gusto nyo mag-handheld vlog at maglakad-lakad, diba, sa vlog nyo. So, sound test, 1, 2, 3, 1, 2, 3. This is the sound quality of the Comica VM30 nang naka-boom pole sa taas ng bibig ko. So, nakatutok siya banda sa bibig ko and para lang may idea kayo, linabas ko talaga siya sa frame para makita nyo kasi ito siya guys. So, wireless to Nakakalagay siya sa taas and ito yung audio quality niya. Siyempre, kung sakaling gusto nyo gamitin sa phone nyo, gamitin mo ang TRRS cable. I-connect mo lang ito sa phone mo and ito naman sa mic or sa receiver. Depende kung wire or wireless ang gusto mo.
So right now, yung audio quality na naririnig nyo ay galing sa Comica VM30 ng naka-wired setup. Nakakonect po ito sa ating phone at gumagamit tayo ng voice recorder app mismo ng cellphone na ito. So kung gusto mo mag-voice over using your phone is pwede. So hi guys, gumagamit tayo ngayon ng Comica VM30 ng naka-wireless mode. Ayan, kung nakikita nyo. Tinatry nating i-video dito sa ating cellphone. So, ito ang kanyang audio quality. Sound check. 1, 2, 3. At pawis na ako dito dahil pinatay ko yung electric fan para hindi maingay sa ating recording. And kung sakali naka-iOS ka naman, ito naman yung o-orderin mo kasi ito yung may kasamang cable para sa mga iPhone user. If gagamitin mo naman ito sa PC or sa laptop nyo, meron itong two ways. First is plug the USB cable to your PC and plug it directly sa microphone mismo. So right now naman, naririnig nyo ang Comica VM30 nang nakakonect pa rin sa PC ko pero naka-wired mode na. Ayan nga po, nakasaksak na nga po ang ating USB cable sa ating mic directly sa aking PC and I'm using the Audacity para i-record ang audio na ito. So, di ba, pwede tayong mag-podcast or pwede tayong mag-live stream using this mic. Second, plug the USB cable to your PC again and plug it on the receiver. So, hi guys, you are hearing the Comica VM30 nang nakakonect po sa ating PC at naka-wireless mode po ito. Nakakonect po itong receiver ko sa mismong PC ko. And ayun, let me know guys sa comment section kung okay lang ba ang kanyang audio quality. Wala rin naman magiging problema sa battery power nito kasi kaya nitong tumagal up to 7 hours kapag naka-wireless mode katulad dun sa akin at 50 hours guys kapag naka-wired setup ka naman. So grabe 'di ba ang tagal. At wala naman siguro magvi-video ng ganun katagal 'di ba? Ang tindi mo na nun. Kaya nga daw po nito umabot up to 100 meters sa working range. So ngayon, itetest naman natin ang range test nitong Comica VM30 at ayun, sakto may manok. Aatras tayo dito sa likod ko. And tignan natin kung hanggang saan ang kaya niya. Let's go! So ayan, tumalikod para i-test kung gumagana pa rin ba siya kahit na tumatalikod ako sa sa mic natin or sa receiver. Pero para lang may idea kayo, lalayo tayo ng at least siguro 50 meters. Pero kung gano'n na ako kalayo. Basta alam ko lang tapos titignan sana wala ang aking audio. Pero ito yung tunog niya. So pwede kayo mag-public interview. Depende sa kagustuhan nyo kasi may wireless mic na kayo. Na shotgun mic pa. Okay. So nasabi ko kanina may mga low cut filters ito. Sasabihin ko na rin kung kailan ito magandang gamitin. Maganda gamitin si 75Hz low cut filter if ever na nasa labas ka at doon ka nag-vlog tapos masyadong maingay yung mga sasakyan sa paligid mo. I recommend it na gamitin mo para mas focus sa bibig mo. So ayan guys, naka 75Hz tayo ngayon at nasa tabi tayo ng kalsada. So nasa sidewalk tayo. So kung sakali mag-vlog kayo sa ganitong klaseng scenario, this is how it sounds like. Para naman sa 150Hz low-cut filter, maganda naman ito gamitin kung sakali nag-vlog ka sa labas at nasa isang open space ka pero tahimik naman at ikaw lang halos ang nagsasalita doon. And ang ginagamit natin ngayon ay 150Hz low-cut filter at maganda ito gamitin kung sakali nag-vlog kayo sa labas tapos wala masyadong sasakyan or kayo lang yung nagsasalita at nasa isa kayong open environment tulad nito. So ito yung pinaka magandang gamitin. Maganda naman gamitin ng high frequency boost depende sa condition na meron ka. Pero itong filter kasi na to ay subjective sa taong gagamit. Pero ayun nga, mas gaganda ang clarity ng boses mo at mas magfo-focus ito sa taong nagsasalita. So guys, para may idea kayo, naka-wireless mode tayo ngayon tapos gumagamit tayo ng high frequency boost and ito yung tunog niya. So nasa tao na yan kung gusto nilang ganitong klaseng audio quality pero ililipat natin siya sa normal mode para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang pinagkaiba. So pipindutin ko siya. At ito ang kanyang audio quality kapag naka-normal mode. So, depende, no? Kung mas gusto nyo ba or mas prefer nyo ba yung ganito na normal mode or mas prefer nyo yung kanina na naka-high frequency boost. So, ayun, di ba? Napakadaming klase ng content ang pwede nyo gawin sa mic na to. Pwede nyo pang vlog, pwede nyo pang filmmaking, pang interview, pang podcast, pang stream, pang voiceover. So, sobrang dami. To my final thoughts, kung dapat nyo ba talaga siyang bilhin, para sa akin, it's a big yes. Talagang 10 out of 10 rating. Para sa akin, pasadong-pasado na siya para sa audio quality na kailangan ng mga content creators ngayon. So overall, I like the versatility, the looks, and napakadali niya lang gamitin. And for me, this is the perfect mic para sa mga content creators, baguhan man or hindi. Basta gusto nila ng magandang audio quality.
When it comes to price, ang presyo nga po nito sa Lazada at sa Shopee ay 7,000. Para sa akin, worth it naman yung price niya. Pero ayun nga, yung price kasi is subjective, 'di ba? Depende sa tao. Pero if you just know lang yung mga mic na kalaban nito sa market at yung kaya nitong gawin sa content mo, para sa akin, good investment talaga siya for content creation. So, kung sakaling bibili kayo, yung link po nito ng Shopee tsaka Lazada niya ay ilalagay ko po sa description sa baba. And yun lang, kung gusto niyo pa mapanood yung iba ko pang mic reviews na pwede niyo gamitin sa paggawa niyo ng content, panoorin niyo na lang yung video na lalabas sa end screen. This is Rod TV. Thank you, Comica, and peace out.